May babasahin lang po akong question and then bandang dulo, sasagutin natin yung issue ng ating sender. Dear Attorney, na-hire po ako bilang isang empleyado ng kumpanya on a probationary basis. And para maging familiar ako sa aking mga duties, pina-attend ako ng kumpanya ng 1-week training period. Tinawag nila itong Basic Operations Training Program. And binigyan ako ng employment packets gaya ng appointment letter, performance standards, code of ethics, job description, and code of conduct. Pero wala pang 3 buwan ay tinerminate na ang aking serbisyo ng kumpanya. Nag-undertime kasi ako sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. Kaya naman nag-text na lang ako sa aking co-officer na uuwi na lang ako sa bahay. And sa advice ng aking doktor, hindi ako pumasok for the next 2 days. Noong bumalik ako sa trabaho, ang sabi ng bisor ko, tanggal na ako sa trabaho. Nung araw rin ngayon, in-evaluate ang performance ko ng aking supervisor and nabigyan ako ng rating na 67.5. At ini-hold na ang sahod ko simula sa araw na yon. Inisyuhan rin ako ng memo na end of contract pero hindi ko ito pinirmahan. At dala na rin ng sama ng loob ko dahil sa biglaan ng mga pangyayari, nakapagbitaw ako ng salita laban sa aking supervisor and manager. Nasabi ko na mag-ingat ka ma'am. Attorney at hepe lang naman ng NBI ang kausap ko. Dahil nga dito, nakapag-issue na naman ang kumpanya ng isa pang memo na may title na disrespect. Pero hindi ko na ito na-receive or hindi na ito na-serve sa akin dahil umalis na ako sa loob ng opisina. Dumiretso na nga ako sa Department of Labor and Employment o DOLE and nag-file ako ng single entry approach complaint. So nagkaroon nga ba ng illegal dismissal dito sa probationary employment ng ating sender? Ang probationary employment under the Labor Code Article 296 ay hindi lalampas ng 6 months. Simula sa araw na nag-umpisang magtrabaho ang empleyado. Maliban na lamang kung ito ay covered ng apprenticeship agreement kung saan nakalagay doon ang mas mahabang period ng probationary employment. And ang services ng isang empleyado na na-hire on a probationary basis ay pwede lamang tanggalin sa 2 paraan, on just cause or sa empleyado ay hindi nag-qualify sa standards para siya ay maging regular employee base sa reasonable standards na naipaalam sa empleyado sa umpisa pa lang ng kanyang engagement bilang probationary employee. Ang empleyado na pinayagang magtrabaho pagkatapos ng kanyang probationary period ay kinukonsidera ng batas na isa ng regular employee. Ngayon dito sa case na to, yung ginawang reasons o basihan ng kumpanya para i-terminate yung services ni probationary employee ay yung kanyang mga unauthorized absences o hindi pinayagan na lumiban sa trabaho. And yung kanyang performance evaluation na 67.5 yung kanyang overall ratings, bagsak. And then yung kanyang disrespect o pagsagot-sagot sa kanyang supervisor at sa manager. Dapat bago siya nag-undertime, nagpaalam muna siya through email man lang o kahit sa text message regarding sa kanyang undertime and doon sa kanyang absences for 2 days. Gayun din, yung pagsigaw mo at pagbabanta sa iyong supervisor o sa iyong superior ay nagpapakita na ikaw ay isang disrespectful na empleyado.
Alam niyo ba kung anong epekto kapag hindi mo nasabi sa isang probationary employee yung mga standards na kailangan niyang ma-meet para mag-qualify siya as regular employee? Walang epekto nito kapag hindi mo yun nabanggit sa empleyado, siya ay deemed regular employee. Ideally, dapat i-inform agad ni employer si employee regarding sa mga standards na to on the first day ng kanyang employment. In this case, kung saan poor yung performance evaluation rating ni probationary employee, may karapatan ngayon sa employer para tanggalin sa serbisyo itong si empleyado na hindi nag-qualify sa standards na nakalagay para maging isang regular employee. Idagdag mo pa rito yung pagbaliwala ng employee sa company rules. Kung hindi mo kayang sumunod sa simpleng code of ethics, wala kang karapatang mag-demand ng permanent employment mula kay kumpanya. At dahil nga dito, valid yung ginawang termination ng probationary employment. At alam nyo, sa case na may GR number 245938, ang sabi ng korte, meron tayong policy ng social justice and protection ng working class sa ating constitution. Pero hindi ibig sabihin nun na wala ng karapatan si management na mamili kung sino yung mga empleyado na kanyang bibigyan ng regular employment o permanent employment. Binibigyan din ng karapatan ang management para mamili kung sino ang kanilang i-hire. And yung mga probationary employee na hindi nag-qualify sa kanilang standards bilang regular employee ay isang justifiable basis para hindi sila ma-regularize. So para po sa agarang sagot na gusto ninyong matanggap, pwede po kayong maging channel member ng aking YouTube channel and pwede rin po kayong mag-subscribe sa aking Facebook page. Click nyo lang po yung button na subscribe dun sa aking Facebook page. Dito naman po sa aking YouTube channel, meron pong link yung channel membership. Pwede po ninyong hingin sa comment section or pwede po ninyong puntahan sa aking profile. Makikita po ninyo doon yung link. Yung mga ina-upload ko sa aking Facebook Reels ay putol-putol yun na video. Ngayon kung gusto ninyong mapanood yung kabuuan, pumunta po kayo sa aking YouTube channel. Thank you!